SSS Advisory para sa magbe-birthday ng mga SSS pensioners ngayong August 2024 or ang mga pensioners na dapat pong mag-comply ng inyong annual Confirmation of Pensioners or ACOP for this August 2024. Mag-comply na po kayo guys para tuloy-tuloy pa rin po ang pagtanggap nyo ng inyong monthly pension. Hi everyone, it's May Angel. Welcome back to my YouTube channel. So for today's video ay ACOP compliance naman tayo kay SSS para sa ating mga pensioners. So ang requirements dito guys, kung ikaw ay nakatira dito sa Pilipinas, dapat 80 years old and above. No? Kung below 80 years old ka, hindi ka pa po required to comply the ACOP. And of course, yung mga nakatira abroad, kailangan nyo pong mag-comply ng ACOP. So, meron tayong 4 na paraan sa pag-comply ng ACOP. And dito sa 4 na to guys, sa 4 ways of how to comply the ACOP, depende na po sa inyo, no? Para doon sa mga pensioners na naninirahan sa Pilipinas and abroad. So, pipili kayo sa 4 na to guys, kung ano yung mas convenient sa inyo sa pag-comply ng ACOP. Okay? So, number 1 dito, ACOP sa pamamagitan ng personal appearance. So, pupunta kayo mismo kay SSS. At kapag pupunta kayo kay SSS, ito yung mga documents na kailangan. Okay, kung makita nyo itong mga check dito guys ha, ibig sabihin ito yung kailangan nyong i-comply kay SSS. Para sa retirement or death pensioners, ang kailangan mo ACOP form at isang primary or 2 secondary ID ng pensioner. Okay, para naman sa total disability pensioner, kailangan mo rin ng ACOP form and isang primary o 2 secondary ID ng pensioner and medical document na sumusuporta sa disability benefits. Kung ikaw naman ay dependent or children na may guardian, pensioner, no? Kailangan mo mag-comply ng ACOP form, tapos isang primary or 2 secondary ID ng guardian and ID ng dependent. So example dito ang school ID. Okay, so para sa mga personal appearance to comply ng ACOP kay SSS, kung gusto nyo guys na ang ACOP forms ay i-download nyo online para kay SSS, dadalhin nyo na lang, no? Pwede naman kayo mag-download online sa ACOP form. So, pero pag ayaw nyo naman guys, pwedeng kay SSS na kayo mismo mag-fill up ng form. Number 2, ACOP sa pamamagitan ng kinatawan o representative. Meaning guys, meron kang as a pensioner kapag hindi ka makalakad, no? So meron kang authorized person lang na mag-submit ng iyong ACOP kay SSS. Kapag yun ang gawin mo, ito naman yung mga requirements na kailangan. Kapag ikaw ay retirement or death pensioner, kailangan mo ng ACOP form. So itong ACOP form, dapat sa bahay pa lang, nag-fill up ka na. Kasi kailangan dito ang original na pirma. Okay? Kapag hindi ka naman makapirma, kailangan ng fingerprint. Alright? So, ACOP form. Tapos, isang primary or 2 secondary ID ng pensioner. Isang primary or 2 secondary ID ng iyong authorized person. And picture ng pensioner, no? Chest level photo ng pensioner na may hawak na dyaryo kung saan ang headline at pitsa na pagkakalathala ay malinaw na nakikita. So, kailangan mong for example, mga dito lang na picture, tapos hawak mo yung dyaryo guys, na dapat nakikita sa dyaryo na yan ng malinaw ang date. No, dapat updated yung date na yan guys. And yun ang isasubmit din kay SSS. Okay? Kapag wala naman kayong news, pwede pong TV. Kapag may news sa TV, dun ka magpa-picture and make sure lang na yung news sa iyong background ay may nakalagay din po na date. Okay, para sa inyong ACOP pension. Kung ikaw naman ay total disability pensioner, kailangan mo rin ng ACOP form, isang primary or 2 secondary ID ng pensioner, isang primary or 2 secondary ID ng kinatawan or yung authorized person mo, and then the picture, no, same lang din, dapat yung picture na yun, meron kang hawak na news na may date, and medical document na sumusuporta sa disability benefits. So again, kapag authorized person lang po ang magsasubmit kay SSS ng ACOP, dapat original po ang pirma mo dun sa ACOP form. Kapag hindi ka naman makapirma, dapat meron kang fingerprint.
So number 3, akop sa pamamagitan ng email. Mag-i-email lang kayo ng mga documents nyo kay SSS. So kung ano mang kailangan natin, for example, ikaw ay retirement or death pensioner, kailangan mo ng akop form, isasabit mo yan online, isang primary or dalawang secondary ID ng pensioner, and picture din na merong hawak ka na news, updated na date, or background ng TV na merong updated na date ang nakalagay. Kung ikaw naman ay total disability pensioner, kailangan mo rin ng akop form, isang primary or dalawang secondary ID ng pensioner, picture na same, hawak-hawak mo yung news, and then medical document na sumusuporta sa disability benefits. Okay? So, kung ikaw naman ay dependent or children pensioner, so kailangan mo rin ng akop form, isang primary or dalawang secondary ID ng pensioner, ID ng dependent, example, school ID. And then, same picture din na may hawak kang news. Okay? So, lahat ng mga documents na yan, guys, na hinihingi, isasend mo rin siya sa email. Okay? Ngayon, kung saang SSS branch ka na malapit, doon mo siya i-email. Kung paano mo makuha ang email address ng SSS na yan, so punta ka lang sa Google, i-search mo yung SSS, and then i-click mo tong kanilang website. And then, scroll down mo lang, makikita mo dito ang branch directory. Ito. Okay? And then, dito sa region, pipili ka and region and branch. For example, piliin natin National Capital Region and Binondo. So, kapag pumili na tayo ng branch, makikita na natin dito ang email address ng branch na yon. So, dito mo siya isi-send. For example, itong binondo at sss.gov.ph. So, dito natin isi-send ang documents for akop, no? Kung through email ka. So, again, pili ka ng branch na malapit lang sa area mo. Sa mga OFW naman dyan, dito nyo siya i-email guys, ofw.relations@sss.gov.ph. So, dyan nyo i-email ang inyong akop documents for compliance kay SSS. So, pang-apat naman, akop sa pamamagitan ng video conference. So, through video call siya, guys. Ang kailangan nyo lang dito, mag-email lang kayo kay SSS and ilalagay nyo, so katulad na lang nito, ilalagay nyo, kukunin nyo pa rin, guys, yung email address ng SSS branch na malapit lang sa area nyo at doon nyo siya isend. And then, ang inyong magiging subject dito is akop-vc, your name, tapos anong klaseng pensioner kayo. For example, retirement, no? And then, ilalagay nyo sa body of the letter, preferred date and time. And then, your SSS number. And then, hintayin nyo na lang, guys, ang confirmation ni SSS para sa video conference. So, ang video conference na to ay gagawin nila via MS Teams or Viber. No, kung meron kayong mga Viber dyan, mas mabilis din to. So, depende rin sa branch dahil hindi lahat ng branch ni SSS ay pwedeng mag-Viber conference. So, ang iba talaga MS Team ang video conference na ginagamit. And then, after ng pag-uusap nyo with SSS, after ng interview nyo with SSS, guys, doon naman kayo sasabihin nila, no, kung ano yung mga kailangan yung isend the documents sa email nila after ng inyong video conference. So, ganun lang siya para sa akop sa pamamagitan ng video conference. Number 4 na way para sa akop compliance. Okay, so if you have questions with regards sa akop compliance kay SSS, just comment below, sasagutin po natin yan. That's all for my video for today. Thank you so much for watching, everyone. God bless you all.